May mga magulang na tanggap ang anak nila kahit anumang anyo at itsura nito. At meron namang piniling ikahiya ang anak nila alang-alang sa reputasyon nilang ayaw nilang masira. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Pinanganak sa may kaya at merong minimaintain na dignidad na pamilya itong si MJ. At ayaw na ayaw ng mga magulang niyang nalalamangan ang pamilya nila sa anumang antas ng pamumuhay. At dahil sa ganong klaseng kultura, ang kinamulatan nitong si MJ ay ginawa niyang manahin ang kinaugalian ng mga magulang niya. Lumaking naging mayabang itong si MJ at ayaw na ayaw rin niyang nalalamangan ito siya ng ibang tao. At kahit na mayabang ito siya, ay may ibubuga naman siya pagdating sa kagandahan. Sa pagtapos niya ng kolehiyo, ay nakapagtrabaho agad ito siya sa isang kilalang bangko. At doon niya nakilala itong si Reagan. Isa siya sa masugid nilang customer at napadalas pa ang punta nito simula nang masilayan niya itong si MJ. Isang araw, napansin ng isang kasamahan nitong si MJ na si Hana na panakaw-nakaw ng tingin sa kanya itong si Reagan. Ikaw MJ ha? May tinatago ka ba sa amin? Sino yung lalaking panay punta dito sa bangko at panay panakaw ng tingin sa'yo? May tinatago ka bang lihim sa amin? Sambit ng katrabaho niyang si Hana. Pero in fairness ha, ang pugi naman ni Sir at seaman pa. Dagdag pa ni Hana. Nang marinig nitong si MJ na seaman pala itong palaging sumusulyap-sulyap sa kanya, ay gumawa ito siya ng paraan para makilala ang lalaking yon. Ginawa nitong si MJ na kausapin itong si Reagan sa tuwing tumuon sa kanyang torno ang pag-aasis sa binata. Sa una ay nahihiya pa itong si Reagan na kausapin itong si MJ dahil sa likas sa kanya ang pagiging mahiyain. Ngunit dahil sa pagpursige nitong si MJ na makilala siya'y nag-isip ito siya ng paraan. Paano ko kaya makikilala ng lubusan tong lalaking to? Sobrang mahiyain kasi. Ayaw naman akong kausapin. Sayang, ang ganda pa naman ng tindig, parang mayaman. May araw ka rin sa akin, bulong ni MJ sa kanyang sarili. Isang araw, sa araw ng linggo, naisipan nitong si MJ na lumabas at mag-shopping. Habang naglalakad ito siya papunta sa mga bintahan ng sapatos, ay di inaasahang meron siyang nakabanggaang isang lalaki. Sorry miss, nasaktan ka ba? Sambit ng lalaking yon. Okay lang sir, tugon naman ni MJ. Nang maya-mayay, nagulat itong si MJ nang mamukhaan niyang si Reagan pala ang nakabanggaan niya. Reagan, ikaw ba yan? Oo, ako nga to. MJ right? Yung nagtatrabaho sa bank? Sorry, hindi kita agad namukhaan. Ang ganda mo pala kapag naka-casual attire ka lang. Sa puntong yon ay sandaling nag-usap silang dalawa hanggang sa nagkayayaang kumain sa isang kainan. At nagsimulang nagkapalagayan ng loob itong si MJ at Reagan. Ginawa nitong si Reagan na ligawan itong si MJ at ginawa ng binatang ihatid sundo itong dalaga sa trabaho nito. Labis naman ang sayang nadarama nitong si MJ sa ginagawang sakripisyo ni Reagan para sa kanya. Ngunit, buo ang sa isip itong si MJ na hindi niya muna sasagutin itong si Reagan kapag hindi siya pinakilala nito sa mga magulang niya. Hanggang isang araw, nagkaroon ng isang reunion ang batch nitong si MJ at naisipan niyang dalhin itong si Reagan para man lang mapakita niya sa mga dati niyang kaklase ang naabot nito. Sa araw ng reunion nila'y sama-samang nagsalo-salo ang mga ito sa isang malaking table at nagkwentuhan sa kani-kanilang mga naabot na sa buhay. Ikaw MJ, kamusta naman na ang buhay natin dyan? Magkwento ka naman. Itong si MJ talaga ang di natin kayang tapatan noong college pa tayo. Sa kanya ba naman binigay halos lahat ng biyaya at katangian? Pabirong sambit ng kaibigan niyang si Rona. Noon pa yun no, iba na ang takbo ng panahon ngayon. Tingnan nyo, mga successful na rin kayo sa mga field nyo. Siya nga pala,
Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang malaki at respetadong bangko dito lang sa bayan natin. Tugon naman nitong si MJ. Napawaw ng sabay-sabay ang mga kasamahan nito sa sinabi nitong si MJ. Iba ka talaga, MJ. Di naman yan malayong makuha ka doon. Kasi magaling ka naman talaga. Hindi mo ba ipapakilala sa amin yung kasama mo? Saad naman ng isa pang kaibigan niyang si Joyce. Siya nga pala guys, si Reagan, boyfriend ko. Nagtatrabaho siya bilang isang seaman sa isang bigating barko. Nagkataon lang na nasa bakasyon siya kaya sinama ko na. Sa sinabi nitong si MJ ay nagulat itong si Reagan at napalunok ng mabilisan ng wine na iniinom nito. Sabay titig ng may halong ngiti dito kay MJ. Natapos ang reunion ng mga ito na masaya ang lahat dahil muli ay nagkaroon sila ng pagkakataong magsama-sama. Sa pag-uwi nitong si Reagan at MJ ay napatanong sa kanya itong si Reagan. MJ, totoo ba yung sinabi mo kanina? Saan naman dun? Yung sinabi mong boyfriend mo ako? Ibig sabihin ba nun ay tayo na? Mahihiyang sambit ni Reagan. Sandaling natigilan itong si MJ hanggang sa nagsalita ito siya. Hindi pa yun official no? Magiging tayo lang kapag pinakilala mo na ako sa parents mo. Sa sinabi nitong si MJ ay nagalak itong si Reagan. Yun lang naman pala. Sige at bukas na bukas din ay ihanda ko ang pamilya ko para makilala mo na sila. Nakangiting tugon ng binata. Sa sinabi nitong si Reagan ay napangiti na lang din sa kanya itong si MJ. Pagkasunod na araw ay naghanda itong si Reagan para mapakilala na niya sa mga magulang niya itong si MJ. Nabisi ito siya sa kakahanda ng kanilang kakainin sa gabing iyon. At siya mismo ang nagluto ng lahat ng putahing kanilang pagsasaluhan. Kinahapunan ay sinundo nitong si Reagan itong si MJ sa trabaho nito at pumunta na sila sa bahay ng binata. Habang papalapit sila sa inuuwian nitong si Reagan ay ramdam nitong si MJ ang kaba at pag-aalala kung anong kanyang dadatnan sa bahay nila Reagan. Nawala lang ang kaba nitong si MJ nang makita niya ang pamilya nitong si Reagan na nag-aabang sa kanilang pagdating at malugod nilang winelcome itong si MJ sa pamamahay nila. Sandaling pinakilala ni Reagan itong si MJ sa mga magulang nito at hinayaan na niyang magkwentuhan ang mga ito. At masaya itong si Reagan na makitang masaya itong si MJ na kahalubilo ang pamilya niya. Sa kalagitnaan ng salo-salo ay bigla na lang lumuhod itong si Reagan sa gilid nitong si MJ. Sabay bigkas ng mga salitang, "Alam kong masyado pang maaga para dito MJ, pero alam ko sa kaibuturan ng puso ko na mahal kita at ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak natin. MJ, will you marry me?" Sandaling natahimik itong si MJ at natigilan at di niya alam ang isasagot nito. At napatitig ito siya sa mga taong nasa palibot. Naramdam niyang excited ang mga ito sa isasagot niya. Nang maya-mayay, sumagot na lang itong si MJ ng, "Oo Reagan, papakasal ako sa'yo." Sa sinagot ni MJ ay dali-dali itong si Reagan na tumayo at sinuot ang singsing dito kay MJ, sabay yakap sa dalaga. Natapos ang salo-salo nilang yon, nabusog ang lahat at masayang masaya. Inabot pa ng isang taon ang preparasyon ng dalawa bago ang mga ito nagpakasal. Dahil bumalik pa muna ng trabaho niya bilang isang seaman itong si Reagan. Dinaluan ng maraming panauhin ang naging kasal nila ni Reagan. Dahil sa gusto nitong si MJ na memorable ang magiging kasal nilang dalawa. Hinayaan lang iyon ni Reagan at sinunod ang nais nito. Dahil sa gusto namang ibigay nitong si Reagan ang lahat ng gustuhin ng magiging asawa niya. 2 buwan matapos ang kasal nila'y agad na nabiyayaan ang dalawa nang malaman nilang nagdadalang tao itong si MJ. At dahil sa masilan ang naging pagbubuntis nitong si MJ, ay nagdesisyon itong si Reagan na huwag na munang sumakay ng barko, bagkos ay nagsimula na lang siyang magpatayo ng sarili niyang negosyo. Naging maganda naman ang takbo ng negosyo niyang poultry supply at nakatulong iyon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. 7 buwan ang lumipas, sa araw ng mga anak na itong si MJ ay nagkaroon ng mag-asawa ng problema.
nang mahirapang manganak itong si MJ. Kaya nagdesisyon na lang ang dalawang idaan na lang sa cesarean section ang panganganak nitong si MJ. Ngunit hindi pa pala natatapos doon ang pagsubok na kanilang mapagdadaanan. Nang masilayan na ni MJ ang anak nito, ay nang lumo siya at nagalit sa kanyang sarili kung bakit maitim ang naging anak nito. "Regan, pinagkakatuwaan niyo ba ako? Hindi ko anak yan. Ibigay niyo sa akin ang anak ko." Habang hawak-hawak naman itong si Regan, ang anak nila ni MJ, at nang makita niya ang reaksyon ng kanyang asawa, ay napayoko ito siya at nalungkot. Hanggang sa nagsalita itong si Regan. "Sorry MJ, kung ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Inaakala kong okay na ang lahat, pero sa akin pa pala ito darating. MJ, asawa ko, wala kang kasalanan at ang musmus na sanggol na to. Ako ang may kasalanan dahil hindi ko agad sinabi sa'yong may lahi akong ita. Sorry, MJ." Sa puntong marinig ni MJ ang sinabi ni Regan, ay tumalikod ito siya at hindi kumibo. Ginawa lang munang hayaan ni Regan ang asawa niya para magpalamig at nagbabaka sakali siyang baka maya-maya'y magiging okay na ang asawa niya. Ngunit sa isang linggong lumipas, ay ayaw talagang tanggapin itong si MJ ang anak nito. Hanggang isang araw, ginawang pilitin itong si Regan na pahawakan sa asawa niya ang sanggol nito. At ginawa niyang papikitin ng mga mata niya itong si MJ. Sabay tanong dito kay MJ habang nakapikit at kalong-kalong ang anak nila. "Anong nararamdaman mo, MJ? May pagkakaiba ba? Hindi porkit maitim ang anak natin ay wala na siyang puwang sa mundong to. MJ, anak mo siya. Anak natin siya. At kahit anong mangyari ay anak natin yan." Sa sinabi ni Regan ay natauhan itong si MJ. At simula sa araw na yon ay ginawa ng pakunti-kunting tanggapin ang sanggol nito. Lumipas ang mga araw at nagawang tanggapin itong si MJ ang anak nila. At masaya nilang pinalaki itong anak nila ng may pagmamahal. Mga ka-explorers, hindi porkit kakaiba ang anak natin ay pinaparusahan na tayo ng Panginoon o di kaya'y dala niya kamalasan. Tandaan po nating kaya sila binigay sa atin ay karapat-dapat tayo sa pag-aaruga sa kanila.